You mentioned cybersecurity, ano po? Pero recently, may mga episodes na nahahack kahit na yung mga sensitibong ahensya ng gobyerno, including the PNP, PhilHealth, etc. Ang AFP po ba parang threat ready? Lahat yan ma'am, from policies to equipment to skill sets po, no? So we do training, we recruit more cyber warriors to join us in the armed forces. Lahat po ito to fortify our cyber defenses. Pero ang cyber po kasi ma'am ay napakalawak na usapin, ano? Wala po itong barriers, wala po itong delineation line na akin lang to, iyo lang to. Wala po siyang ganon. So kailangan din po as a whole of nation and whole of government approach. For the side of the AFP po, as we have our mandate to protect the people and secure the state, it also transcends to the cyber domain. Kaya nga po, fino-fortify po natin yon, and we just recently created a new unit in the Mm, Armed okay. Forces of the Philippines, which is the Cyber Command. Recently, medyo yata nagkaroon kayo ng circular doon, ano? Yung parang report na fake, sabi ninyo, na arrest and release. Pero parang kaugnay ito ng mga pinagsususpetsahan daw na ng mga militante o nare-red tag na kukunin ng mga sundalo tapos magne-negotiate ng presyo, ikukulong muna and then i-release. Ano po yung fake news circular nyo yun? So Mhm. ito pong tinatawag na abduct, surface, donate, and release scheme. Correct. Nagre-representa po ito ng isang very concerning po na pattern po, no, ng pagpapakalap ng misinformation. And ang gusto po natin mangyari dito is ang ating publiko ma-verify po ang mga information channels na kanila pong mga tinitignan, and wag po tayong magpakalap pagka ito po ay galing sa mga kahinahinalang site. So meron po tayong mga official channels that we really release. Ito pong transparency initiative po ng ating pamahalaan. And ito po ang legitimate po na mga news that is coming out there. And so wag po tayong magpadala sa mga misinformation that jeopardizes our perspective on what's really happening, no? Okay. Bagkus po collectively pagtulungan po natin na magkaroon po tayo ng payapa, so to speak, na cyber domain. Sa tingin niyo ba talagang cyber warfare ba yung mga ganyang attacks na o parang mga mischief attacks lang yan? Marami yan ma'am, no, that can be categorized in different things. Kasi pwede po kasi depende po kung ano po yung tinatawag nating motibo ng mga Correct. pagpapakalap ito. So meron po tayong mga motives galing from mga hacktivist, ang tawag natin, aktivista po, pero nandito sila sa cyber domain. Meron din po tayong nation state attacks, no, Mhm. na pwede pong brought about by the geopolitical tensions that are coming in, and they want to disrupt, no, paguluhin po, no, yung estado natin dito sa loob by having iba-ibang opinion, no, and i-deviate tayo sa mga bigger issues at hand. So maganda po na alamin natin ang motibo behind all of these attacks that are happening in the cyber domain by looking at the sources of information that are coming out there. Kaya nga Oh, po ang panawagan namin sa bawat mamamayang Pilipino, maging mapanuri po tayo na pag oh. hindi po legitimate itong site na to, i-report na po natin para po mag-take down po itong mga sites ng nagpapakalat ng misinformation and disinformation. Okay, pero it would help citizens ano ho, to be more discerning kung alam nila na kung ang motibo ba ay nanggagaling sa labas o ang motibo ba ay mischief hacktivist attacks lang ito. Yes ma'am, no, kaya nga po dapat meron po tayong tinatawag na digital forensics diyan, no. Correct. So yun Mm. po yung mga ginagawa natin. And every time naman po ma'am na meron kaming na-find out, may kahina-hinalang site, binapalabas na po natin yan. Kaya kung makita nyo po, nung meron nga pong minsan, merong nagre-recruit po, no, ng mga sundalo and ng mga former AFP personnel to become ano po, no, mga consultants, na take down po agad itong site na ito. So pagka may mga ganyan po, tulungan nyo din po kami, you can report it, and ano po, pagtulong-tulungan po natin para po agad-agaran po nating ma-actionan ang mga ganitong insidente.